Hi, good morning, sunshine. How are you? Ayan, yung boses ko ngayon pa-sweet. Dahil magchichismisan tayo. So we're live here sa... Andito po ako sa airport. Uuwi na ako ng Pilipinas. Tutuklawin ako. Tutuklawin ng puting ahas, yung masamang ahas. Anyway, hindi ako uwi ng Pilipinas. Maglalayag ako sa aking birthday month. Alright, so maglalayag tayo mga palangga. Ano ba ang ating pag-uusapan? So while waiting for for our boarding time, ano oras na? How many minutes do we have left before ako mag-emote? Let me see, check the time there. Oh, we have a lot of time, darling. Ito yung favorite moment ko kapag nasa airport. So, ang chismis, no, this is not chismis. Okay? Unahin muna natin si Keso, alright? Ano ba ang gusto niya marinig kay Lola? Okay. Since punong-puno ng buljaka ng ating channel, this time live tayo, artista man naman tayo. So nakarating sa akin ang balita kung saan si Keso ay nagwala daw, sabi ng ating marites doon na sosyalera na nasa loob ng invited sa birthday ni Doc Ivy, yung Ivy Clinic, ay lasing na lasing at nagwala daw itong si Keso. Dahil ayon sa ating naulinigan ng mga chika boom boom, siya ay pinagdududahan yatang may kinakalantari itong si Puso. Wala naman tayong pakialam sa kanila, pero syempre, senador yun. Ba't ka nagwawala-wala doon, di ba? Ba't ka nagwawala-wala doon, Keso? Porket binukaila ko lang na si Puso ay chumutsurva ng kanyang photographer. Di ba? Ay totoo naman na chumutsurva yung kanyang photographer kasi mukhang Dakota Harrison. Diyos ko po, ang lola niya marites today. So anyway, ayan, teka, asan niya aking isang salamin? Ayan, ayan ang lola niyo. So anyway, nabulatan ng salamin ko, mukhang inaatake ng ayan, inaatake ng bonggang-bongga ang ating lumabo. Okay. Peram nga yan. Okay. Ito. So anyway, basa-basa tayo ng comment, mga hitag. Okay. So comment tayo. Okay, si Keso. Who is that Keso again? Sabi ni Jocelyn. Okay. Dala mo ba ang pamukpok natin? Sabi ni Gerald Calzado. Actually, Gerald, dadalhin ko kaya lang pinagbawalan ako. Wag daw ako magpukpok sa barko. Kasi nakakaloka. So anyway, ang chika ay nagwala si Keso sa birthday ni Doc Ivy. So, bakit ka nagwala doon? May pag-usapan na tayo sa airport. And also, meron ba Pinoy chika? Okay, na natin boys. At also, mga palangga, okay, si Smugs ay bibigyan daw niya ng multi-million project itong si Patay Salamin. Kasi wala akong tulog palangga. Wala akong tulog, kaya dapat ganyan yung mukha natin. Walang borlog ang lola mo. Kasi kanina after namin ng interview ni Attorney Glenn Chong, supposedly ka-cancel ko yung interview. Kaya lang nakahanda na yung ating attorney, nakakahiya naman. So habang nagliligpit-ligpit ako ng aking mga luggage and everything, so minadali ko talaga para ma-interview ko si Attorney Glenn. So
Yung chismis ko sa inyo, yung tungkol sa pagwawala ni Quezzo, ano lang yun? Gusto ko lang pakialaman natin yung kanilang kalechihan dun sa birthday. But anyway, nagwala-wala daw siya doon, nakakahiya, ang dami naka-witness na mga sosyalerang katulad natin. Okay, at mga social climber din, nakatulad natin, lahat kunin na natin yung trono. And also, ang pinaka-highlight ng ating vlog while we're waiting para sa boarding natin ay si Liza Smugs, mga kaibigan, ay bibigyan daw niya, ayon sa ating puting ahas, ng multi-million project si Paul. Okay? Remember, si Paul ay sangkot doon sa anomalya sa tourism department. And also, mga palangga, okay, and also sabi ko nga, walang pronouncement na kung nandoon pa rin ba siya or tinanggal na ba siya ni Kuting bilang isang advisor sa communications, di ba? Ngayon, dahil inulat ko sa inyo na dalawang forces dyan sa loob ng Snake Pit, na marami din nabubwisit dyan kay Paul Soriano dahil sa kanyang mga eksena. Magtataka ka, di ba? Doon sa FIBA, wala. Sa birthday ni Kuting, wala. Tapos wala silang pronouncement kung ano pa ba, kung nasa gobyerno pa ba yung Amerikanong si Paul, di ba? And also, sabi ni Liza Smugs, ay bibigyan niya pa rin ng multi-million peso project. Siyempre nga naman para matapos yung kanyang bahay dyan sa McKinley. Diba? Okay, masyado ako maingay. Okay, sige, mabulong tayo. Bulong-bulong. Alright, so dito ko pinapakita sa inyo mga palangga kung gaano kagarapal, kung gaano katalamak ang ahas na si Liza Smugs. Kumaga, kamag-anak niya yan di ba? Pamangkin niya at inaanak pa nila. So kahit maraming tutol, dahil kanya-kanya silang nakawan, kanya-kanya silang inggitan, at ang daming kapalpakan na idinulot ni Paul Soriano dyan sa tourism at kung saan-saan pa. At actually lahat sila puro palpak, di ba? So kahit sa kabila ng binoljak si Paul ni Kuting, ay bibigyan pa din ayon sa ating puting ahas ni Liza Araneta Ahas Smugs, okay, ang kanyang pamangkin ng multi-million projects. Imagine niyo, bibigyan niya pa rin ng multi-million. Akala nila, ay pakiramdam nila, yung pera ng gobyerno, pera ng tao na supposedly para sa pag-unlad ng bayan, ay hahawakan nila na akala mo pera nila. So, yan ang katotohanan mga palangga ko. Again, kung kayo ay nag-enjoy sa pagtaas ng mga bilihin, kung yan ay sa tingin nyo bilang isang Pilipino na sumuporta kay Kuting, ay hindi kayo pipiyok dahil yan yung pagbangon ng Pilipinas. Kumbaga masaya kayo dahil tumaas ang bigas, pamasahe, lahat, krudo, tanan-tanan. Di ba? Nagaleche-leche ang buhay natin dyan sa Pilipinas, crime rate, everything, parang martial law. If you feel, okay, na tuwang-tuwa kayo sa mga pangyayaring yan, edi sige, mag-BBM pa rin kayo. Kung feeling nyo ay hindi kayo apektado sa prices, kung feeling nyo hindi kayo apektado sa pagtaas, pagmahal, kaletsehan, kaguluhan, pang-aabuso ng gobyernong ito, di sige, i-enjoy nyo lang, gusto nyo ipamana pa sa inyong mga kaapu-apuhan ang kabulukan ng Kuting at Ahas administration. Kita nyo, binababoy na kayo, ginagago na tayo, lahat ng Pilipino, wala na, kumbaga, walang pronouncement. In the first place, bakit ka mag-a-appoint ng isang Amerikano? Di ba? Bakit ka mag-a-appoint ng isang Amerikano sa
pwesto sa gobyerno. O, di ba? Paglabag lahat sa batas yan. Kung sa tingin ninyo na okay lang pala mag-appoint ng isang Amerikano o ng maraming Amerikano, maraming Australiano o kahit ano pang lahi nila, ay ano pang citizenship nila, eh di sige, i-enjoy nyo yung buhay sa Pilipinas, i-enjoy nyo ang mataas na presyo ng bigas dun sa mga bulag. Okay? I'm just talking dun sa mga bulagers, sabi nga nila. Pero kung ikaw naman ay nagmamahal sa bayan at gusto mo na mawakasan ang karumal-dumal na ginagawa ng mga ahas sa lipunan, then sumama ka sa Speak Up natin, Speak Up Day. So sa Speak Up Day, September 21, dyan sa Comelec. Pumunta kayo, kung may time kayo dyan, para marinig ang inyong boses. Dahil kailangan hindi matuloy ang kontrata sa Smartmatic. Nagalit na galit yan si Kuting during the election, from 2016 to 2022 actually, na sinasabi niyang dinaya siya ng Smartmatic. So kung talagang totoong dinaya siya ng Smartmatic, dapat hindi niya napapa-aprobahan niyang contract sa Smartmatic. So again, kung masaya kayo, na paulit-ulit kayong ginagago ng mga tao sa gobyerno, eh di sige, sumigaw kayo, kuting, 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 ahas, 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 di ba? Yun na mga chika boom boom. Malakas na boses ko. Malakas na boses ko. Baka ma-eject ako dito. Baka ma-warrant of arrest. Baka ma-aresto ang lola ninyo. Tatamnan pa na naman ako ng kaso ni Lisa Smag. Ayan. Kung gusto nyo na one day kayo naman ang susunod na tatamnan ng kaso ni Lisa, gagawin kayo ng address dyan sa Pilipinas kahit hindi kayo nakatira dyan. I mean, hindi pala dyan. Kumbaga, iinventuhan kayo ng address, kaso. Gagamitin ang pwesto ng ang power ng government. Gagamitin si Ivan Uy sa DICT para irentahan ang Asgard Philippines para maghanap ng address ng, nakaparehong pangalan mo. Eh di sige, go. Kuting, kuting, kuting. Ahas, ahas pa rin, di ba? Kaloka. I'm just enjoying my birthday month, darling. Bakit di pa ako na-aresto ni Eliza? Dali. Sabi nyo, arestoin nyo ako sa Amerika. Tagal naman. Yabang-yabang nyo. Hindi mananaig ang mga jejemon katulad ni Lisa. Katulad ni Tuning. Katulad ni Kuting. Alright? Hindi kayo mananalo sa ngalan ng katotohanan. Okay? Tandaan mo yan, Lisa. Putod, butod, putot, mudlo. Yan, iyang ka. Magbabayad ka sa lipunang iyong tinarantado. Lahat kayo, tandaan nyo. Ang bibig ko ay mayroong sumpa. May sumpa yan. Lahat ng lumalabas ko sa bibig, tumatago siya. Dahil ako ay bukod tanging binigyan ng kapangyarihan ng pangkalawakan. Diba? Meron akong pagkapangyarihan. Hindi nyo lang alam. Sa gabi, lumilipad ako ng bonggang-bongga na hati ang katawan ko. Hello? Mamaya lilipad tayo. Anyway. Alam mo ba, na ako ang pinakaunang-una dito sa airport. Ako ang nagbukas ng airport. For the first time sa buong history ng buhay ko. Ngayon na ako nakapunta sa airport na ako lang ang unang-una dito nagbukas ng maliban sa mga tenants, mga trabahador dito. At saka walang ka-traffic. Di ba? Ang taas ng energy ko ha. Kahapon pa ako gising. Hindi naman ako nagpupulburon. Anyway. Yes, darling. I would like to greet my Remy happy birthday. Remy Daisy ng Japan. Actually, hirap na hirap ako palangga. Sumakit yung ulo ko. Gusto kong orderan kita ng bonggang-bongga ng something-something. 3 address ang lumalabas. Saka Japanese. Ang hirap. But I'll text you later, ha? Magrarent ako ng isang jet plane. Isang jet, papasundo kita dyan para dalhin kita sa island na pupuntahan ko. O, diba? Love you, Remy. Happy birthday. Yeah. So, mga palangga, I'm going to celebrate my birthday. I'm going somewhere down the road.
Somewhere down the road, a road I've gone, da da da. You know what? This is the best feeling in the world. Pag nasa airport ako, nagkakape ako. Yeah. The best feeling in the world na wala kang ninanakaw. The best feeling in the world na nagta-travel ka, na hindi ka nagnanakaw sa kaba ng bayan, na hindi ka bangag sa pulburon, di ba? Na hindi ka nalilate sa engagement mo, koting, tapos napalabasin mo, luggage mix up, chuchu bells, kasinungalingan, pinagtatawanan ka ng mga dignitaries na yun na wala naman dignidad din. Di ba? Pinagtatawanan ka nila. My God, saan ka nakakita ng presidenteng puting? Luggage mixed up. Ano yun? Commercial plane ang sinakyan mo, puting? Meow! Meow! Pinagluloko niya yung tao. Giatay. So, actually naantok ako. Wala akong makausap. Tulog yung kausap ko. Ay. Anyway, ang chika ko sa inyo, yon si Keso nagwala, yung Jotang Jenemes, nagwawala. Paano nagpagtsuktsakan yung si Puso sa photographer niya? Biga kasi, pwede naman, baka naman maliit yung ano ni Keso. Puro keso. Baka puro langka. Masakit yun pag parang langka. Diba? Ito napapala namang walang tulog. Anyway, later, sige, let's talk about, bonggang Boljak later. Kasi sinasaway na ako ng katabi ko. Majingay na raw ako. Love you, darling.